Hello? Hello, ka-vibes! Oh, Hello, Bo. Sino to, ka-vibes? ako po si Allen, Oh. DJ Kiko. Si Allen. Allen, taga saan ka? Ilang taong ka na? 26 years old na po ako mula Cavite. Kumain ka na ba? Hindi pa po eh. Hindi pa. Kasi masal. Tawa ka. Allen! Ba't napatawag ka? Kay Tito Kiko mo. Ano natin? Naghahanap lang po ako. Hindi naman po naghahanap. Pero kumbaga, Naghahanap gusto ako ko lang pero po di naghahanap. i-share. Ano ulit yun? Gusto ko lang po i-share sa inyo, paano ba? Ano? Pagiging interesado ko sa pagde-date ulit. Sa pagde-date o pagbe-vape? Pagde-date. Pagde-date po, hindi po ako pagde-date. nagde-date eh. O sorry, nang bungol ng tito mo. O sige. Si Allen. Na taga saan ka ulit, Allen? Cavite po. Ayan, si Allen ng Cavite gusto mag-share ng kanyang kwento. Kaya naman, Allen ng Cavite, i-share mo na! Nakunat. Ayun. So, ayun po, DJ Kiko. So, galing po kasi ako sa long-term relationship. So, matagal na po. Mag-iisang taon na rin po. Mm-mm. Ayun, nag-break kami. Andito na rin po ako sa acceptance stage. I mean, matagal na rin po kasi yun eh. Mm-mm. Pero ang ano ko po kasi, wala po kasing masamang nangyari kung bakit po kami nag-break. Realization lang na para bang nag-grow apart na kami. Ganun, parang Oh. may mga individual growth, individual goals na kami, ganun. Mm-mm. Ayun, nag-break kami. Masakit. Siyempre, ako yung nasa receiving end kasi nung relationship namin. Ayun. Paano ba? Naging ano kasi, out of nowhere din kasi yung pagbe-break namin. Umuwi Biglaan. siya ng... Opo, biglaan din po eh. Mm. Parang nagpaalam siya sa akin na pupunta ako ng probinsya namin sa Iloilo. Yung pamilya niya doon, medyo may pagka-religious. Oo, oo. Mga born again Christian sila. Okay, oo. Mga relihiyoso. Oo. Opo. Conservative. Tapos, opo. Mm. Pero hindi naman po yung parang, hindi naman po yung maghiwalay na kayo ng boyfriend mo, ganito, ganyan. Oo. Ang naging ano lang po nun is, sabi ko, nung pupunta siya ng Iloilo, sabi ko, mag-update ka ha? Or, parang okay pa kami nun, okay pa kami. Hanggang sa, parang, syempre, nasa Bulacan ako, nasa Iloilo siya, magkalayo kami. Mm. Parang, nagiging cold na siya sa akin nung bandang huli na. Oo. Tapos sabi mo mag-update ka, ganito ganyan. Tapos parang sinasabi niya sa akin na, hindi, ang dami kasing events dito na related sa simbahan nila. Tapos parang, syempre sa akin, parang okay lang naman yun eh. Pamilya mo yan eh, di ba? Parang enjoyin mo yung ginagawa mo dyan. Tapos, biglaan na lang, may isang araw na hindi siya nag-reply sa akin buong araw. Tapos parang nag-away kami. Mm. Sabi ko, hindi mo man lang ba mahawakan yung cellphone mo ng 5 minutes? Hindi ko naman hinihingi yung hindi ko naman hinihingi yung buong araw mo. Ganito ganyan. Tapos, bigla na lang, sabi niya, mag-break na lang tayo. Uy. So, ayun, sa akin naman, syempre parang nasa init pa ng ulo eh. Parang heat in the Heater. sa moment pa ako. Opo, hindi po. Oo, kasi okay, patapusin. Mainit ang ulo mo nun, no? Uminit ang ulo mo kasi nga naman, ikaw ay buong araw naghihintay tapos masaglit man lang na mahawakan para mag-update sa'yo, hindi nagawa. Opo, yun nga po. Ito na yung Tapos kwento. sabi niya, Mm.
Okay na po ba? Ay, hindi pa po. Meron ba? Sige, tuloy mo Opo. lang. Ayun, tapos sabi niya, gusto niya na lang mag-focus muna dun sa religion nila. Mhm. Kasi sabi niya, kapag nandun daw siya, kapag nagdadasal daw siya, sobra yung iyak niya, ganito ganyan. Hmm. Tapos, naintindihan ko yun na parang nagkaroon siya ng spiritual awakening sa... Wow, spiritual awakening. Parang ganun po. Tapos, syempre, yung mga family niya daw doon, parang pinupush siya na, uy, ituloy mo yung religion na to. Mm. Eh, ano po siya, sabi niya, gusto niya na rin daw magpa-convert dun sa pagiging born again Christian. Mm. So, parang doon ko na-realize na, okay, parang magkaiba na yung ano namin, parang hindi, yun yung parang daan na hindi na ako makakasunod. Ganito, ganyan. Mm. So, syempre, sa akin naman, pero may mga realization na, bakit kailangan mo akong iwan? Diba? Mm. Bakit ganun? Parang, so hanggang sa nag-chat kami ng buong gabi, parang pinagkwentuhan namin yung mga pinagagawa niya. Tapos hanggang sa, ayun na, naging closure na rin. Same day nung breakup namin, nag-delete na rin ako ng lahat. Nag-delete ko na yung photos, tinanggal ko na yung mga pictures namin sa pader ng kwarto ko. Like talagang lahat, dinelete ko na. Mm. Parang siguro sama din ng loob while accepting the fact na ayaw niya na. Fact. Kasi parang, hindi. Oo. Ayusin mo, Sa, fact po, fact. Oo, Parang, katotohanan. Oo. tapos, ayun, tinanong ko siya, sabi ko, naalala mo ba ako habang andun ka? Sabi niya, habang nagdadasal daw siya, naaalala niya na lang daw ako pagkatapos. Ay! Bigat ng bitaw, ah. So, ayun, sabi ko, okay. So, tinanong ko siya na parang, bakit parang biglaan ayaw mo na? Kasi sa chat niya, parang energetic siya na, uy, good luck sa'yo ha, ganito ganyan, galingan mo lagi sa ganito. So, parang, ang bilis mo naman magsarado ng pinto sa akin. No, while during that time, a week ago, parang okay pa tayo eh, parang ganun. So, ayun lang. Ngayon nasa acceptance stage naman na po ako. Okay ka na sa kwento mo? Yun. Yun, yung mga kaibigan ko din po, like lahat ng pinagkwentuhan ko, sabi, ba't parang ang babaw ng nila, ang babaw ng ganito ganyan, ang babaw ng Dahilan. rason kung bakit daw po kami nag-break. Ako naman po, parang hindi na rin po ako nag-hold ng galit sa kanya dahil ako rin po ang nahihirapan sa uli. So, sabi ko, in-accept ko na lang na, okay, ayaw mo na, sige, wag na. Allen, gano'n nga ulit kayo katagal nitong ex mo? 1 year din po. 1 year. More or less 1 year, di ba? Tama ba? Opo, more than 1 More than 1 year. Oo. Opo, more than Sige. 1 year po. Itong unang tanong ng Tito Kiko mo sa'yo, Allen. Sige po. Tanungin mo maigi yung nararamdaman ng puso mo. Ano sa tingin mo? Mahal ka ba talaga niya? O ikaw lang ang nagmamahal? Sa tingin ko po, minahal niya naman po ako. Pakiramdam ko naman po genuine na pagmamahal yung binigay niya sa akin. Pero hindi ko pa rin po masagot kung bakit ganun ako kadaling naiwan. Pero di ba ikaw ang nakipag-break sa kanya? Hindi, siya po ang nakipag-break po. Mali Siya ako po na narinig. Binago na. Pasensya na po. Binago yung story. Siya nakipag-break. Opo. Pero mahal mo pa rin. Parang, Doon nasa ano ka na, nasa moving on phase ka na, 'di ba? Opo, Pero parang assessment mo, mahal mo pa rin ba? mahal ko pa rin ba? Siguro mahal ko pa rin po yung dating siya. Ganun, parang yung memories na mga ginawa namin. Mahal ko pa rin yung dating siya. Kung sakali, Allen,
Bibigyan ka ng pagkakataon. Kunyari, nasa harap mo siya. Umuwi siya dito from Iloilo. Nagkita ulit kayo. Tanungin ka niya, Alin, pasensya ka na. Medyo hindi tayo nagkaintindihan nung umuwi ako ng Iloilo. Kasi syempre, magkalayo tayo, LDR. Pwede mo pa ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Sa tingin ko po, hindi na po siguro. Parang, kasi matagal na rin po kaming hiwalay eh. So, parang sa lahat ng binild ko para sa sarili ko, parang hindi ko na kayang iwanan yung mga yun. No? Alin, sa tingin mo ba yung pagmamahalan nyo o yung pinasok nyong relasyon naging beneficial sa'yo? Kumbaga parang nagkaroon ka ba ng inspirasyon? O mas nangibabaw ang konsumisyon? Um, Siguro po, nagkaroon po ng inspirasyon na, okay, masipag tong ex ko or yung girlfriend ko at that time. Siyempre, kailangan ko rin magsipag. Parang ang dami ko rin namang natutunan sa kanya na lessons na pag ganito, pag nahihiya ka, laksan mo yung loob mo kasi may pagkamahiyain po ako eh. O pag may opportunity, kunin mo, huwag kang mahiya. Parang, ang dami ko pong naging lesson or knowledge from her. Kaya naging inspiring naman po yung relationship namin. Na parang okay, may nakikita ko yung vision na may future kami hanggang sa, ayun, wala na. Pero alam mo, Alin, gusto lang sabihin sa'yo ng Tito Kiko mo. Ito yung bitaw ko sa'yo. Ang galing mo. Ang galing mo. Base sa kwento mo, base sa mga senior mo sa amin dito sa programa, na parang hindi ka naman nagkulang eh. Di ba? Mukhang hindi ka naman talaga nagkulang. Para ibinigay mo lahat at willing kang ibigay lahat. Excuse me. Sensya na. Na willing kang ibigay lahat. Sorry, wait lang. Okay na po. May sumabit. Tubig. Sumasabit. Alam mo, na-appreciate ko, Aboy, bilang isang lalaki, na-appreciate ko yung effort mo. Kasi bibihira yung ganyan. Lalo sa panahon ngayon, yung henerasyon ngayon, na parang ang iniisip kasi ng, pasintabi lang sa henerasyon ngayon, lalo na mga Gen Z. Mostly kasi ng mga nakikipagrelasyon sa panahon ngayon, na parang, okay na to. Laman tiyan din to. Pwede to display. Pero ikaw, nandun yung eagerness mo na kahit medyo nagkaka-discarril na kayo, andun yung pagiging optimistic mo eh. LDR, hindi biro ang LDR relationship di ba? O long distance relationship. Hindi biro yan. Pero ikaw naging matatag ka. Nga lang, Opo. laking tulong din marahil ng mabuting puso mo, Allen, na siya na mismo, yung puso mo na mismo ang nagsasabi sa'yo na stop ka na. Tama na. There's something wrong. Na parang, in the end, ikaw lang din yung olats. Ikaw din yung talo. Opo. Di ba? Kaya natanong ko nga sa'yo kanina kung sakali na uuwi, babalik dito sa Manila, itong ex mo, at tatanungin ka niya mismo, face to face, pwede ba ulit tayo? Ang sagot mo, hindi na. Well, nagawa mo na yung part mo. Kaya palakpakan mo yung mukha mo, Allen. Dito to, seryoso yan, di ba? Bilang isang lalaki, nagpakalalaki ka. Bilang isang lalaki, pinanindigan mo na ikaw ang nasa tamang disposisyon. Hindi ikaw ang nang iwan, ikaw ang iniwan. Ikaw ang nagbigay ng pagmamahal na kinakailangan niya, pero hindi niya na-reciprocate ng maayos. Siguro somehow, parehas kayo, in both ways, both sides,
hindi pa kayo siguro ganun ka-prepared, di ba? We have to accept that fact na hindi pa tayo talaga masyado sigurong handa. Pero ikaw, bilang karelasyon, sinubukan mo yung best mo para maparamdam sa kanya yung pagmamahal kahit na magkalayo kayo. Di ba? Yes po. Sabi mo nga, yes, the best. Yes, the best. Sa ilang stasyon yun. Uy. Pero congratulations sa Allen. Siguro sa pagkakataon na to, bilang ikaw na nakarelasyon niya, kahit na magkita kayo ulit, meron kang mukhang ihaharap sa kanya. Dahil hindi ka nagkulang. Sobra-sobra pa. Tama? Tama po. Like, wala naman po akong galit sa kanya. Yun ang importante ron. Napatawad mo na ba siya? Opo. Like, kahit nung Yun, unang dapat gabi dun. pa lang po na nag-break kami. Yun. Yun ang tama doon. Magpatawad tayo. Di ba? Gaano bang kabigat yung nagawa sa atin? Pagkukulang, pagkakamali, importante, mapatawad natin sila. Kumbaga magbaba tayo ng bagahe natin sa balikat natin at sa puso natin. Kasi kung bibit-bitin natin to, wala rin naman tayo mapapala. Di ba? Tayo lang din ang Opo. mahihirapan. Magmamanifest lang din sa physical natin na hindi tayo nagpatawad eh. Tayo yung problemado. Tayo yung isip ng isip. Samantalang siya, masaya. Alam mo, regardless kung anong reliyon meron tayo eh. Pero since na hindi ka na niya kayang panindigan, ano man ang dahilan niya, that's it. Opo. Hindi mo na kinakailangan pang ilaban yung sarili mo. Dahil napatunayan mo naman na kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong hintayin yung taong to. Pero the moment na umuwi lang siya ng Iloilo, panaglit pa lang siya doon, pero wala na. Wala nang paramdam. Para na siyang bubble booze. Di ba? Biglang bulang nawala. Sabi nga nila, physically present, mentally absent. Baligtad eh. O hindi, parehas. Mentally absent, physically absent. Wala kang laban doon. Talo ka pareho. Kaya sa'yo, Allen, Tito Kiko mo umaasa na sa susunod na relasyon na papasukin mo, hopefully, totally healed ka na. Okay? Mas maganda yun na healed ka muna bago ka rin pumasok sa panibagong commitment. Kasi para hindi rin naman unfair doon sa bagong tao na susugal din sa pag-ibig mo. Diba? Tama ba yan? Tama po. Allen! Huling salita! Ano gusto mo sabihin doon sa ex mo? Galingan mo sa future mo at kung ano man yung tatahakin mo sa mga susunod na kabanata ng buhay mo ay galingan mo lagi dahil di naman nawala ang pagmamahal ko sa iyo. Nag-move forward lang ako. Aray ko. Sakit! Pero alam mo, Allen, yung mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon, pinapalakpakan nila. Pinapalakpakan ka nila, di ba? Ang galing mo daw. May nagtatanong nga dito, nag-cheat daw ba yung babae? Hindi naman, di ba? Sa pagkakaalam mo, hindi. Hindi naman po. Oo. Opo. Parang nawala na lang siya bigla. Hindi na nagparamdam. Nagkulang sa update. Sabi nga dito, parang yung girl ay hindi talaga siya totally mahal. Kasi kahit ano panlayo nyo, LDR man ang setup nyo, gagawa siya ng paraan para hindi ka mag-overthink. Tama naman. Tama po. Alan, maraming salamat sa pagtawag at pinagkatiwalaan mo kami dito sa FMR. Na ibahagi mo ang kwento mo. Na ibitaw mo ang iyong SKL. Share ko lang. Maraming salamat, Allen. Maraming salamat po DJ Kiko sa pakikinig. Yan.
Salamat, Allen. Sa susunod ulit, sana mabalitaan namin na ikaw ay healed na, ikaw ay okay na. Okay? Salamat po. Opo. Salamat po la. Yan. Maraming salamat si Allen ng Cavite, mga ka-vibes. Palakpakan mo na. Galing. Isang kaluluwa na naman na natulungan natin, mga ka-vibes.